morning, church. Happy Sunday sa ating lahat. And I hope you're all doing great. And malapit na namang magpasko. Sana excited tayo sa Pasko kahit naka-quarantine pa din tayo. I know may mga celebrations na hindi usual or tayo-tayo lang mismo sa bahay. Pero sana maging masaya ang Pasko nyo. Before we start this praise and worship, let's start this with a prayer. Yes, Lord, thank you, Lord, sa blessings na binibigay mo sa amin, Lord. We thank you again for another opportunity na binibigay mo sa amin na makapagpuri sa inyo. This is the time that you've given to us, Lord, para isuko sa iyo lahat ng dinadala namin, mga problema namin. And also, Lord, we just want to praise you, Lord. This is the time na makakapagbalik kami ng papuri sa inyo, Lord, sa inyong kabutihan, Lord, sa pagmamahal na binibigay mo sa amin at yung pag-iingat mo, Lord, sa amin every day, kung saan man kami pumunta, hindi mo kami pinababayaan. You're always there to guide us, Lord. We just want to give you praise. We just want to sing songs for you, Lord. And we hope na maramdaman namin ang iyong presensya, Lord. Even though na ganito yung setup pa namin for now, na online service, we hope na mabless kami, maramdaman namin yung presensya mo, Lord. We thank you, Lord, again. This is in Jesus' name. Amen. Adore you, how powerful you are, Lord. We praise you, Lord.
is at your feet, gives you praise evermore. Stars will light the sky for you, and always God be praised. And we sing, the Lord is so high, the Lord is so high. I adore, I adore you. And there's none that compares to your majesty, O Lord. I adore you. I adore you. And I stand in wonder of your love. The universe is at your feet, gives you praise evermore. Stars will light the sky for you, and always God be praised. And we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. And I adore you. I adore you. There's none that compares to your majesty, O Lord. I adore you. I adore you. And I stand in wonder of your love. We will crown you King forever. We will sing Jesus Redeemer, Lord of heaven, of their majesty, crowned for Him. Creation adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. Ever living God, we adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout His anthem. Ever living God, we adore you. Magandang umaga. Tunay nga na itong umagang ito ay ating pong patuloy na aralin ang salita ng Diyos.
At ang bawat isa ay patuloy na makinig. At kaya na-encourage ko po kayo lahat na patuloy na ating pong bigyang pansin at lalo pa natin mamahalin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay kailangan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya kung mahal po natin ang Diyos, mahalin natin ang kanyang salita at ating pong ito'y isagawa sa ating buhay. Kaya kayo ba'y nagmamahal sa Diyos? Yan. Sa mga nasa tahanan po ay muli bumabati po ako sa inyo ng maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon 2021. Ilang tulugan na lang ay 2021 na. Ayan. At yung iba, abala, kung naman ang kanilang pinaplano next year. So, marami tayong mga plano siguro next year, pero siyempre limitado dahil hindi tayo ganun makakilos, no? Katulad ng dati. Ganun pa man, I believe, meron pong plano ang Diyos sa ating buhay. Kaya, praise the Lord. At ngayon po, bago ako yung magpatuloy, nais ko lang din alalahanin po ang kabutihan ng Diyos sa isa pong kapatid na siya po ay sa piling ng Panginoon. Si Pastor Bernard po ay naging bahagi po sa aming buhay, sa aking pamilya, naging pagpapala po sa amin. At siya po ay kasama ko sa Faith Fellowship Aurora, kasama ko po sa pastoral staff. At nakita ko po yung desire, yung passion niya sa paglilingkod sa Diyos. At talagang ginamit siya ng Panginoon sa larangan o sa higit sa lahat sa paglilingkod. Sa bilang pastor, bilang, I believe, evangelist, yung passion niya to reach out more soul. At naging bahagi po siya sa lahat, no? Maging ay sa aking buhay, talaga naging blessing siya. Siya po ay napaka-generous. Kung meron siya, binibigay po niya yon, sapatos, damit, pera, at ano paman. Talagang naranasan ko po yon sa kanyang buhay. Kaya sabi ko, gayahin ko rin po ito dahil na-inspire po sa kanyang buhay. Ganun din po ang aking gagawin. Kaya puri ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya po nakikiramay po ako, nakikipagdalamhati sa mahal po niya sa buhay. Si Elin, kay Daniel at sa kay Hannah. Puri ng Diyos. Dahil tunay nga, mission accomplished, I believe, si Pastor Bernard at ginamit siya ng Diyos sa kanya pong paglilingkod, no, sa ating Panginoon. Puri ng Diyos sa kanyang buhay. To God be the glory. Ngayon po, sa ating pong topic ngayon, pagpapatuloy po natin yung ating pong tinapik na karaan. Alala ko po na nagsimula po tayo ng isang kanta na title po natin ng topic ay 2 weeks ago, so 2 Sundays ago, ito po yung Joy to the World. And I hope na experience the joy na meron tayo ngayon, not because dahil sa season na ito, but because we have Jesus Christ in our life. The next po nating na tinapik ay focus po tayo regarding po yung Glory to God in the highest, Gloria in excelsis Deo. Na talagang nararapat na atin siyang purihin, ating sambahin ang ating Panginoon. Dahil tunay nga, nararapat po siyang dakilain. So, dun po dun sa mga verses na yon sa chapter 2 ng Book of Luke o Gospel of Luke. At ito po ay pagpapatuloy po natin tong topic nito. Kukunin po natin to sa 15, pero kailangan natin makuha yung iba pang mga verses para maunawaan at lalo maintindihan natin itong ating pong ibabahaging topic na ito. Okay? So, ito po ang verse natin po ngayon, tunghayan natin. Sa Lucas po, ang sabi po dito, sa start natin verse 8. And there were shepherds, chapter 2, verse 8, and there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Gulat na gulat, o kaya takot po sila. But the angel said to them, "Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people." Ayan. Today, in the town of David, Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. And this will be a sign to you. You will find a baby wrapped
in a cloth and lying in a manger. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angels, praising God and saying, yun nga yung topic po natin nakaraan, glory to God in the highest, heaven and earth, peace, those whom His favor rests. And verse 15, dito po tayo kuha ng type mamaya. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see these things has been happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and baby who was laying in a manger. Then they had seen him. They spread the word concerning they had been told them about this child. And all who heard were amazed what the shepherds said to them. But Mary treasured all in these things, pondered in them in his heart. Then the shepherd returned glorifying and praising God for all these things that had been heard and seen, which were just they had been told. Tayo po'y manalangin. Lord God, salamat po sa oras na ito. Tunay purihin ka, Lord, sa lahat ng ginagawa po namin. Ikaw ang Diyos manguna, O God. Tunay na sabi niyo salita, Panginoon, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Sa iyo lamang, Panginoon, kami umasa. Salamat, O Diyos. Patnubayan niyo po kami na apoy patuloy na ang salitang ito ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa at maluwalhati ka at may pahayag ang pangalan mo at lalo po may pamuhay namin ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay po. So, dito ay katulad ng sinabi ko po na tutukan po natin higit sa lahat ngayon ay kasi yung mga background na ito nasabi ko na rin po nung una. Kaya atin pong tutukan itong shepherd. Ayan. Kasi dito sa verse po na sinabi, sa verse 8, and there were shepherds living out of the fields nearby, keeping watch over the flocks at night. So, yun po ang ating tutukan. Although mag-focus tayo dun sa verse 15, dun po tayo. At tunay nga, na yun nga, yung ating pong title na yung kanta, O Come, All Ye Faithful. Wow, grabe, no? Ang ganda nun. O come, all ye faithful. Tanong, ikaw ba isang matapat na Kristiyano? Yun, ikaw ba yung matapat na Kristiyano? Yun, kasama ka po dito. O come, all ye faithful, joyful and triumphant. Wow, ganda ng ano noon. Actually, si Wade, nakalimutan kong manang pangalan ng buhay, yung siya po ang nag-compose itong kantang ito, O Come, All Ye Faithful. At yung heart niya talaga, dun sa verse po doon, na talagang sabi doon ng mga shepherd na, let us go to Bethlehem. Sinabi nila sa kanila, sa isa't isa, let us go to Bethlehem. Tingnan natin tong batang ito. Ayun. Ito ang sinabi sa atin ng Panginoon. Yun po ang sabi po doon. Kaya, ang sabi po dito ay talagang naroon po, no, yung shepherd na nagsalita. I won't focus so much dun po sa angels, but the shepherd. Ang shepherd po ay tunay nga na ito po'y medyo mababang uri sa society. Sabihin man natin, no? Sila po'y medyo mahirap. Yun. Bakit po? Siyempre, sila yung tagapag-alaga. Andiyan sila, ginagabi. Andun sila sa gabi, tagabantay lang sila ng ganon. Siyempre, ang amo, gagawin niya ba yung ganon? Siyempre, mayaman, gagawin niya ba yung ganon? Hindi. So, sila ay nandoon. Marahil siguro, sarili nilang tupa ito o kaya binayaran sila para magbantay sila doon. Okay? At siyempre, kung sila po yung nagbabantay, hindi naman sila magdala ng kutsyon doon. Siyempre, kung ano lang meron sila doon, ayan, mag-ipon-ipon sila kung ano mga pwedeng kahoy na kanilang unan. Pwede rin kumuha sila ng mga awag dito, mga kugon. O kaya yon na pwedeng pagpatung-patungin para lumambot ang kanilang higaan at tulugan. Pwede rin gagawa sila ng kunting kubo, maliit lang, para maiwasan lang maaring mga ulan at iba pa, no? Maprotektahan sila. Pero sa kanilang pagtulog, siyempre, hindi po ganun kadali. Siyempre, siguro, pwede sabihin, nakapikit isang mata, yung isa ay dilat. Although, mahirap matulog ng ganun. Wala pang nakikita ng ganun. Natutulog, napikit ang isang mata, tapos dilat yung isa. No? So, unless may diferensya yung mata mo. So, I hope, hindi naman ganun. No? Now, ang sinasabi pa nga doon, siyempre, ginagawa nilang bagay na ito, maging alerto po sila. Marahil siguro, ang gagawin nila ay yung isa ay tagabantay, yung isa ay
tawag doon ay matutulog. Palitan. Yun, isang oras sa'yo, sa akin naman isang oras mamaya. Ayun. So medyo magkaroon kayo ng agreement para magawa niyong bagay na yun. So yung ganon. Of course, sa kanila ay nagkukwentuhan siguro during that time. Maaring ang kwento nila, ang hirap na ng buhay na to. Ang bigat. Hanggang kailan kaya tayo magpapastol nito? Kailan kaya tayo magkaroon ng sariling ganito at magkaroon tayo ng sariling tauhan? Di ba? Hindi masarap mangarap. No? Hindi masama mangarap. Pero yun nga, talagang nandun po yung pinakaasam-asam nila na maaaring magkaroon din sila at balang araw, sila po ay gaganda rin ang kanilang buhay. Kayo ba? Ganun din, di ba? Ako gusto ko rin yung ganun. No? Sana talagang magkaroon din ako ng ganitong bagay. Yun, ganitong mga maaaring pag-aari. Pero alam naman natin na in due time, kung talaga ibigay ni God yun, then praise the Lord. Kung hindi man, praise the Lord pa rin. Di ba? Pero ito ang pinakamatindi, no? Yan. Bakit nga nagkaroon sila at sinabi niya, let us go to Bethlehem. Yun. First and foremost, dito po, sa ating pong kikita dito, because these shepherds were convinced. Yun. Nag-acronym po tayo ngayon ng CAM, di ba? Yun nga na, O come, all ye faithful. Yung word na come, letter C po, they were convinced. Sila po ay kumbinsido doon sa mensahe o kaya doon sa messenger, doon sa sinabi niya. Yun. Kumbinsido sila. Dahil alam nila na, first time to. Ibang klase ito. Mukhang talaga naman matindi. Kasi nga, biro mo, angel na. Ayaw mo yung gano'n. Magpakita sa iyo ang anghel ng Diyos. Sa Old Testament lang yan. Pero ngayon, biruin nyo, tayo pa pinagpakitaan o kaya pinaghayagan ng ganito. So, kumbinsido sila sa sinabi ng mga anghel. Actually, at the end of this verse, chapter 2, verse 15, sabi doon, it was the Lord spoke to them. The Lord told them. So, ang messenger po, dala-dala lang po yung message, and then, ang nagsugo po sa kanila, walang iba kundi ang Panginoon. Kaya't sila ay kumbinsido. Diba? Alam niyo po ba, marami po mga pagkakataon na ilang beses na inahayag natin ang patungkol sa kaligtasan ni Kristo Jesus. Hanggang ngayon, ang hirap kumbinsihin ang mga tao. Di ba? Ang hirap kumbinsihin. At sabihin mo na sabihin na ng salita ng Diyos, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Jesus o sa pamamagitan niya. Hala, yakap-yakap pa rin ang religion. Yakap-yakap pa rin ang mga maling pilosopya, prinsipyo sa buhay. Ang liwanag na sinabi ng Biblia na si Jesus ang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao. Pero ano po ginagawa ng mga tao? Patuloy sila, yun nga, tumatanggi, di sila kumbinsido sa mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos na itong mga shepherd na ito ay kumbinsido sila sa mensahe ng angels o kaya messenger ng Panginoon. Praise God. No? Ikaw ba, kumbinsido ka sa mga sinasabi ng salita ng Diyos? Ikaw ba ay kumbinsido pag ibinahagi sa iyo ang salita ng Panginoon na ito dapat kailangan nating gawin? Yan, mamuhay ka ng tama, ituwid mo yung buhay mo, baguhin yung buhay na yan, tanggalin na ganitong bagay na yan na hindi rarapat sa Diyos. I hope and I pray na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Kumbinsido tayo dapat lagi sa salita ng Diyos. Lalo ito ang katotohanan. Okay po. At sumunod, hindi lang po sila kumbinsido dahil nga sila ay pumunta roon sa Bethlehem. Okay? But sila po ay tunay nga binigyan ngayon. Ito yung opportunity. So, yun po yung opo natin, letter O. Yung opportunity. Yan. Opportunity to fill their emptiness. Woo! Biro mo, they're longing. Empty dahil sila po'y nandun lang sa labas para bang nangangarap. Hopeless, perhaps. Helpless.
Pero ito na yung pagkakataon. Pagkakataon sa kanilang buhay. Let us go to Bethlehem. Di nila sinabi na, bakit natin paniwalaan yan? Ano na yan? Huwag na tayong pumunta doon. Yan mo na lang na ano dyan. Mas importante yung ating gagawin na to. Di sila nag-excuse. Sabi nga, siguro, pwede naman sabihin nila na iwan natin tong ano na ito, yung plaque na to, o kaya paano na ngayon yan? Diba? Sisante tayo dito. Yung mga ganun. Nadami tayong excuse kung tutuusin. Pero this time, sabi, come on, let's go to Bethlehem. Pumunta tayo sa Bethlehem. Come. Matindihan yun, no? Invitation. Let's go to Bethlehem. At yun nga po, ang the word Bethlehem, Ephrata, no? The house of bread ang ibig sabihin noon. The house of bread. Bethlehem. O little town of Bethlehem. Maliit lang siya, pero naroon po, doon ipinanganak ang tagapagligtas. The bread. The house of bread or the bread of life. Siya ang makakatugon sa pangangailangan natin. Siya ang kailangan ng tao. He is the bread of life. Eto na, opportunity na to. Makamtan mo't libre, walang bayad. Sabi ng Panginoon, I am the bread of life. At I believe itong mga shepherd na ito na hindi silang nag-atubili na pumunta doon dahil alam nila matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Diba? Ang ganda noon. So, sa ating buhay, kung tayo po ay kumbinsido, at dahil kumbinsido po tayo, at yung opportunity na ito ay dumating, bakit di natin i-grab? Lalo kung ito ay para sa Panginoon, di ba? Opportunity to serve God, opportunity to bless God, opportunity to hear sa word ng Panginoon, opportunity to pray, opportunity to share the Bible, to share the word of God, the good news. Marami pong opportunity. Huwag nating hayaan na mapalagpas po ito. Paano kung sabi ng mga shepherd, huwag na lang. Pero sila ay nagpunta. Sabi nga, opportunity comes once. Isang beses lang po. When it is gone forever. Tandaan po natin yan. Yung oras na ito ay iba na yung oras bukas dahil iba na yung araw, iba na yung date. Hindi na mauulit yan. Kahit pabalikan yan next year, iba na yung taon. Kahit parehong buwan yan, iba na yung taon. Na babalik muli yung opportunity, yung pagkakataon na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Opportunity to serve God, especially sa panahong ito, di natin alam pwedeng mangyari. Sabi nga, we do not know what may bring forth for tomorrow. Alam natin na may mga plano tayo sa buhay natin. Alam natin na meron tayong mga maaring naisip, future, na maaring maganda. Pero hindi tayo ang may hawak ng ating bukas. Opportunity comes once. When it is gone forever. Kaya redeeming the time because the days are evil. Samantalahin ang bawat pagkakataon dahil masama ang takbo ng mundo. Kita nyo naman, no? Katakot-takot na marami pong mga ngayon, pangyayari sa ating paligid. Kamantalayin natin ang pagkakataon katulad ng mga shepherd. Another po ay hindi lang nila sinamantala ang pagkakataon at makamit silang kanilang mga needs, to meet their needs, to satisfy their needs. Of course, I believe also they will experience magnificent experience to see the Savior. Ngayon na ang pagkakataon para ma-meet yung needs mo at hindi lang doon but also yung magnificent, matindi, kamangha-mangha, matinding experience na siya ay makita ng mga Savior, ng mga shepherd. Makita yung Savior. At yun nga, yung experience na yun.
Kaya biruin nyo, hanggang ngayon, naibabalita natin, i-share natin about them, kung siguro hindi sila nagpunta doon, wala silang experience ng ganito, hindi natin naaral ang mensaheng ito, o kaya wala sila sa mensaheng ito. But thank God, nandun po yung heart nila kay Lord na talagang willing na makita. Sabi nga doon sa verse 15, ano sabi doon sa verse 15? Let us go to Bethlehem and see these things that has happened. Hindi lang nag-o-observe, hindi lang pumunta, ay, tingnan nga natin, totoo kaya ito. Baka naman, dahil mga observer, di ba, mga chismosa, mga sausawero, sausawera, di ba pa, no? Kasi yung mga ganun, para meron lang ibalita. Pero, tingnan ninyo, sila mismo naka-experience nung totoo nga. Talaga naman. No? So, yung experience na yon ay matindi. Magnificent experience with the Savior, matindi. Alam po ba, yung mga may iba, di ba, pag may sikat na artista, makakuha lang ako ng pagkakataon, makamayan ko yung artista na yun, masayang-masaya na on. Iba-balita ako sa ibang mga tao. Diba? Ganon. O kaya punta si Pacquiao, bumisita dito. Gusto ko makita si Pacquiao yan. Biro mo, 8 division champion, makamayan ko siya. Masabi ko na, makapag-selfie kami. Aba, matindi yan nun. Palagay ko, kung meron selfie nung nakaraan, ay mga panahon ng mga shepherd, baka katakot-takot, napakarami pong picture nila with the Savior. Pero malaga, puso nila ay sobra yung experience nila sa ating Panginoon. Kumusta ang experience mo sa Diyos? Masaya ka pa rin ba? Andun pa rin ba talaga yung desire mo, yung happy at saka yung talagang magnificent pa ba yan? Masasabi mo ba na talagang ito ay matinding experience sa ating Panginoon? Dapat yun po ang tunay na pinakaasam-asam natin. Last, katulad noon, kumbinsido sila. Andun po yung opportunity, ginrab nila. At nandun po yung magnificent experience na nakilala nila ang Panginoon. Now, ito po ang nangyari. Yun, they express their excitement and spread the good news. Pagkatapos na maranasan ito, tunay nga na pinakita nila yung excitement nila. Kaya dito sa verse 20, sabi sa verse 20, verse 20 sabi doon, the shepherd returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were they had been told. Kaya yun po, bumalik sila, glorifying and praising God. Ooh. At dito po sa verse na nito, sabi doon, sa verse 17, when they have seen Him, nakita nila yung bata, they spread the word concerning that they have told them about this child. They spread the good news, the word. Andito na yung ating tagapagligtas. Na-experience nila at nais din nila ma-experience. Pinagpala sila, nais din nila na mapagpala ibang mga tao. Yun po. Nabago ang buhay nila, nais naman nila na mabago din ang buhay ng mga tao. Wow, ang sarap ng ganun, no? Sana yung ganun yung heart natin, katulad ng heart ng mga shepherd. No? Tayo yung mga matapat sa Diyos. Let us come to God. Let us offer our life to God. Let us give our life to God. Kailangan po, kumbinsido po tayo katulad po ng shepherd. Kailangan po tayo rin samantalahin natin ang pagkakataon, opportunity na binigay ni God sa atin. Let us give our life to God. Let's offer our life to God. Kahit ganitong sitwasyon natin. Then, yung magnificent na experience, maranasan po natin ito. Meron pong maramdaman talagang pagbabago sa buhay ng mga tao. We cannot convict people. We cannot transform them. Only God can transform their lives. Si Jesus lang makapagpabago sa buhay ng mga tao. Ay, niwala po ba kayo nun? Share natin ang good news. Spread the good news katulad ng shepherd.
at maramdaman po natin. Kaya sabi nga ng kanta, O come, all ye faithful, joyful, and triumphant. Ang sarap kaya, di ba? Yung saya ng buhay na maranasan mo ang Panginoon sa Diyos. Hindi lang natin i-invite, tina-challenge, o talagang naisin ng mga faithful kay Lord ay lumapit at lumapit patuloy sa Panginoon Diyos, kundi nawa, yung wala pang relationship with Jesus Christ, ay ma-experience din nila ang tunay na buhay kay Kristo. Kung sa ngayon o sa nagdaang mga panahon hindi ka kumbinsido, ang salita ng Diyos ay powerful, nawa, katulad ng mga angel o yung mga shepherd, kumbinsido sila. Nawa, makumbinsi po tayo sa sinasabi ng Panginoon na siya lamang ang binigyan ng Diyos ng sukat kaligtas ng sangkatauhan. Siya ang nagdugtong ng relationship ng tao sa Diyos. Na siya ay tunay nga na naparito upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ng verse 4, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. At yung sabi po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus Christ po. Let us come to Jesus Christ. O come, let us adore Him. Purihin, sambahin natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po ngayon ay manalangin. Muli, sa mga wala pa pong relationship with Jesus Christ, I'd like to challenge you na tanggapin si Jesus sa puso't buhay mo. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon Jesus, nagpapasalamat ako sa mga salita mo. Panginoon, sa oras nito, Lord, kumbinsido ako na Ikaw ang tagapagligtas. At dahil dito, Panginoon, sang pagkakataon na hindi ko na kayang palampasin, pinubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name. Sa oras na ito, pinapanalangin ko rin po ang bawat isa na meron pong mga naramdaman sa katawan o meron man mga bagay na maaring struggle sa buhay, problema, trials. Ang tunay na Pasko ay ating relationship with Jesus Christ na nasa puso natin at patuloy na siya ang papurihan natin. Let us adore His name, lift Him up, glorify natin ang Panginoon. Let's pray. Lord, sa oras na ito, Panginoon Diyos, sa mga nasa tahanan ngayon, nakapakinig sa iyong mga salita, we pray, Lord Jesus, na patuloy ka kumilos sa kanilang buhay. Paalala niyo at padaman niyo, Lord God, ang tunay na ang Paskong ito ay ang tunay na kasiyahan ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon Diyos. Hindi po sa may ibang mga bagay, Panginoon Diyos. Marahil meron kaming mga hinahanap na wala nung nakaraan, na ngayon, Lord, na meron nung nakaraan. But we believe, Lord Jesus, Ikaw may sabi, O God, lo and behold, I will be with you, even to the ends of the earth. Kahit, Panginoon Diyos, ano man nangyayari sa aming paligid, ano man nangyayari sa aming buhay, ikineklaim po namin, O Diyos, na nariyan ka. Hindi ka lumalayo, at hindi ka, Lord God, nagpapabaya. Kaya, O Diyos, patuloy ka kumilos sa buhay at pamilya ng bawat isa. Kung meron mo pong problema, po, Lord, magbigay, Lord God, ng kaliwanagan sa kanila at patuloy magtiwala at lumapit sa iyo na ikaw ang solusyon. Ganun din, O Diyos, mayroon po sila financially problem. We pray, God, na ikaw, Diyos, mag-provide ng lahat na ito. You will bless them financially. In Jesus' name, supply niyo po ang needs nila, O God. Nawa din, O Diyos, kung meron po sila mga kahilingan regarding po, O Diyos, sa mga sakit na magkaroon ng kagalingan, O Diyos, we claim that, O God, that you are a great healer. In Jesus' name, touch them, O God, physically. At sila po'y muli bangon niyo, Lord, ng kanila po mula sa banig na karamdaman at palakasin, palusugin, O God. Nothing is impossible to you. We claim that, O God. Jesus, we love you, Lord. We praise you. We submit everything. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Dapat meron tayo. Video.